the most tragic things that a man can do or a Christian can do is to do nothing about it. Kaya nga ang pamagat ng ating mensahe ngayon, cold, siguro nakikita niyan, every Saturday lumalabas na yung pamagat ng aking mensahe sa ating Facebook accounts. Cold, but not conquering. Kaya nilagyan ko ng konting, subtitle ito, The Cost of Not Advancing in the Kingdom. Okay? Sapagkat ang hindi natin alam, mga kapatid ko, there's a time of accountability. God is really looking at what we do after we have been saved. Maraming mga tao, ang gusto lang nila ay masave. Pero hindi po tayo dapat hihinto doon. Okay? Sapagkat there is one thing to be called. There is a calling coming from God. But without the action that follows it, ang lahat ng bagay nito ay baliwala. Kaya nga sabi ko po sa inyo, that's the most tragic things that can happen in a born again believer's life. Kung tayo po ay inihanda na ng Panginoon, ibinigay na lahat sa atin, iniligtas na tayo, pinili na tayo ng Panginoon, and yet you're not doing anything about it. That's the most tragic things that will happen to us. So, buti pa nga po yung, alam po ninyo, buti pa nga po yung ikaw at least ay failure. It is more better to be a failure than to do nothing. At least yung failure, you tried. Amen? Nag-fail ka nga lang. Pero itong bagay na sinasabi ko, na you're not moving forward, you're not doing anything, despite of the fact that God has given you everything, saan mo gagamitin yon? Para ba sa atin lang at yung, para sa ikabubuti lang ba natin yung mga blessing, yung anointing, okay? Yung empowerment ng Holy Spirit, para lang ba sa atin yun? No. It is for our mission. It is for the kingdom work. Okay? At kung wala tayong gagawin dito, sinasayang mo lang at binabaliwala mo ang bagay na probisyon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. That's why you can be called, but you're not conquering. Because of this, ating sasalaminin ang nangyari sa tribo ni Dan. This time around, medyo ipapashare ko kayo sa Book of Judges. Sapagkat ang Book of Judges ay hindi masyadong kilala sa maraming pagkakataon ng maraming mga Kristiyano. So medyo mamamasyal tayo, titingnan natin what really did happen in the Book of Judges. Well, naging sikat lang ang Book of Judges because of the story of Samson. Pagkatapos nun, wala na. Okay? Siguro medyo sumikat din dahil sa istorya ng kauna-unahang leader ng Israel. Ang pangalan niya ay si Deborah. Okay? Pero pagkatapos nun, wala na. Now, let me give you some idea about the Book of Judges. During the Book of Judges, meron pong mga spiritual confusion, meron pong mga moral compromise, meron pong lack of leadership dahil during the time of Judges, wala po silang hari. No, kaya nga tinawag na judges because the word judges, hindi po ito yung judges sa hukuman, kung hindi judges were called to be the leader of the nation. Okay? Tandaan po natin, this is the time where Joshua was already dead. At ang mga tribo ay may kanya-kanya ng inheritance. May kanya-kanya ng binigay na lugar ang Panginoon. This is where they were able to occupy the promised land that God gave to Moses. Okay? So, ito po yung istorya na yan. At katapos noon, na namatay si Joshua, nagkagulo-gulo na. Nagkanya-kanya na sila. Kagaya nga po na sabi ko sa inyo, may mga pagkakataon na sila ay gumawa ng sarili nilang priests, at gumawa sila ng sarili nilang style na pagsamba na malayo sa pagsambang itinuro ni Yahweh kay Moses. There is a new breed of generation na hindi na nakikilala si Yahweh. And in the Book of Judges, nagkakaroon na ng moral corruption. Nanonormalize na nila yung moral corruption. Okay, that even Levites lives with concubines. So ganun na talaga kagulo ang nangyayari dito sa Book of Judges. Now, ang book of yung tribe of Dan
among all the tribes of Israel, 12 tribes of Israel, yung book of Dan, yung tribe of Dan, okay, the Danites, kung tawagin natin yan, ng mga Bible scholars, the Danites, the tribe of Dan, sila po yung medyo kakaiba sa lahat ng konti. Bakit po? Kasi lahat ng mga tribo, kinuha nila yung kanilang inheritance na ibinigay sa kanila ng Diyos. And mind you, ang pagbigay nung si Joshua po, nung na-conquer na nila yung buong promised land, ang ginagawa nila, naglagay sila ng parang niraffle nila. They prayed, okay, at tapos hinati-hati nila sa 12 yung buong lugar ng promised land ng Canaan. At ang ginawa nila, magpe-pray si Joshua at kukunin niya yung bato na may pangalan doon ng tribe. Okay? At ang tribo ni Dan ay nabigyan ng inheritance. Okay? But in that time, mga kapatid ko, during the book of Joshua, up to the book of Judges, hanggang ngayon, hindi pa nila nakukuha o na-occupy yung lugar na yon. May pangyayaring hindi naging maganda sa tribo. Okay? They were supposed to occupy this land kagaya ng buong 12 pang natitira. They have already occupied what they have received from God. Pero itong tribo ni Dan ay hindi. They were called, they were chosen, they were given a territory, they were empowered by God, and yet up to now, they were not conquering. Maraming mga Kristiyano sa panahon natin ang ganon. The Lord has given us all the promise. The Lord Jesus Christ came to save us. We received that salvation. God gave us the promises. The Holy Spirit is right here to empower us, and yet many Christians are living like a defeated Christians. Why is that so? So titingnan natin sa mga pangyayari dito sa tribo ni Dan, sapagkat ang tribo ni Dan po, mga kapatid ko, ulitin ko, na dapat tiningnan nila yung mga kasama nila, mga kapatid nilang tribo. Tribo ni Gad, tribo ni Reuben, tribo ni Judah, tribo ni Levi. Every tribe had their own place to live. Pero itong tribo ni Dan, bakit hanggang ngayon? Actually, from the time of Joshua to the time of the book of Judges, sabi ng mga Bible scholars, it is more or less 30 to 50 years ang difference. So let's make it safe. 40 years. Okay? Na dumaan pero hindi nila inoccupy yung lugar. The big question now is why? Okay? Why? In Judges 21 verse 25, look at this. In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. And you see here? Alam po ba ninyo yung verse na ito? Were scattered all over the book of Judges. 4 times minention itong eksaktong salita na ito. In those days, Israel had no kings. Everyone did as they saw fit. Lahat gumagawa na sila ng diskarte nila. Dahil walang hari, walang naglilid sa kanila, wala silang spiritual leader, and this happened. Kaya ang mga pangyayaring ito, mga kapatid ko, nakakalungkot. Okay? Ulitin ko, in these days, okay, sila po ay nabigyan. May pangako ang Diyos. Okay? Joshua chapter 19 verse 40 to 41. The 7th lot came out for the tribe of Dan. Pang-7 bunot ni Joshua ibinigay sa tribo ni Dan. And they were given a wonderful and specific place. The territory of their inheritance included. Okay? They have a promise from God. They have a purpose from God. And yet, look at this. They are not conquering. They're not occupying. Kaya dito sa ating teksto, tingnan po natin, balikan natin yung main text natin. Okay? Judges 18, verse 9. They answered,
Come on, let's attack them. We have seen the land, and it is very good. Aren't you going to do something? Don't hesitate to go there and take it over. Kita po natin dito mga kapatid ko, they are now encouraging each other. Liga, this time around, let's conquer. Okay? But titingnan natin ano yung i-conquer nila rito. Remember, they said this word na kumonquer, pero hindi yung promised land ng Diyos na binibigay sa kanila. We will go. Sabi ko nga po sa inyo, medyo ipapasyal ko kayo sa Book of Judges para makita natin kung ano talaga, gaano katindi ang nangyari. At what will it cost you if you will not move forward sa bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Now, tandaan po natin, kaya nga mas gusto kong tawagin tayong kingdom people. It's because we have a king sitting on the throne. And you and I are part of that kingdom. That's why if we will keep on calling ourselves Christian, pwede rin naman kasi we are, kumbaga, Christ-like. Pero kaya lang, maraming mga iba't ibang mga sekta, tinatawag din nila yung sarili nilang Christian. So medyo may stereotype tayo ron. Okay? That's why it's much better for us to call ourselves born-again believers, okay? The body of Christ, or much better, kingdom people. Okay? Dahil alam natin that Jesus Christ is our King, okay? And we are part of His kingdom. Now, bilang mga kingdom people, alam natin na meron tayong misyon. Hindi tayo tinawag sa kingdom ng Panginoon para maligtas lang. Okay? Gusto kong makita natin dito na in-equip ka ng Diyos at huwag tayo magkaroon ng same mistake na ginawa nitong tribe of Dan. That for the longest time, God was waiting for them and they were not doing anything. Alam niyo po ba na ang Diyos naghihintay sa'yo? Gusto ng Panginoon na yapakan mo o puntahan mo yung iyong divine destiny. Just like this tribe of Dan. They have a destination. They have a territory. God gave it to them. But they were not walking and conquering. Tayo pong mga anak ng Diyos, alam ko minsan we get disappointed, pero dapat na lang bang nandyan ka na lang? God wants you to conquer. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may destination ka. At ang destination na yon ay divine destination. Amen? So, listen. Okay? Listen. Balikan natin yung Judges chapter 18 verse 9. Dalawang bagay na gusto kong unawain natin dito. Sabi ron ng nagsasalita, aren't you going to do something? Because during the book of Judges, at the book of Joshua, they did nothing. They didn't advance. They didn't move forward. That's why they have nothing. All of the rest of the tribes are already enjoying the God-given inheritance, the land. Pero si Dan, wala. Okay? And the question now lingers, the very question that we need to answer, not only in this story, but for us as an individual believer, is that, are you advancing right now? Or are you just existing? Okay? Importanteng mga kapatid ko na we are advancing. Pagka sinabing, Pastor, ano ba yung advancing? Well, ano ba yung ibig sabihin na you are moving forward? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid ko, you are now making yourself available to whatever God wants you to do. You need to step up your Christian life. You need to step up your dedication. Pwede naman natin, hindi naman pwedeng bigla-bigla na parang nandun ka. Hindi, umpisahan mo sa maliit. Start to be consistent in your prayer life. Start to join prayer meetings. Start to join your small group, your Bible study group. Start to read the Bible consistently. By doing such thing, you're now beginning to step up your faith. Step up because you will need all of those things for you to reach that divine destination.
Hindi natin mararating ang destinasyon na gustong gawin sa atin ng Panginoon if you will not take those small steps. Hello? Meron ngang kasabihan, the road to 1,000 miles is one step. Okay? Totoo yun. You take one step at a time. Hindi ka pwedeng makarating kagad doon sa plano ng Panginoon sa iyo nang hindi mo umpisahan ngayon sa maliliit na lakad. Umpisahan mo. Be consistent in your prayer life. Step up your ministry. If God is calling you, if there's any opportunity that God will use you, grab it. Advance. Move forward. That is your road to your purpose, to your divine destination. Importante po ito, mga kapatid ko, sapagkat ang labanan ngayon ng dyablo ay hindi para pigilan ka, sapagkat hindi ka niya kayang pigilan. Ang ginagawa lang niya, inaagaw niya ang atensyon mo, inaagaw niya ang oras mo, inaagaw niya ang focus mo. Yan ang labanan. Kung pwede ka niyang madelay, ide-delay niya yan. Hello? Okay, ganito po ang nangyari kay Dan. They were delayed because of so many reasons. Ulitin ko, mga kapatid ko, naghihintay si Lord sa'yo. May iba naman mga Kristiyano, sinasabi nila, hindi, sinihintay ko nga yung confirmation ni Lord. Hindi, ikaw ang hinihintay ni Lord. Minsan, gano'n ang palusot ng marami mga Kristiyano. Naghihintay ako ng confirmation. Naghihintay ako. Iniintay ko pa yung baka managinip ako bukas o mamayang gabi. Walang gano'n. Umpisahan mo ngayon. Amen? Umpisahan mo. Sabihin mo sa katabi mo nga yan. Umpisahan mo ngayon. Now, listen to this, ha? What if you fail to advance, what happened? What will happen to you? Okay? Tingnan natin ulit yung istorya ni Dan. What will happen? Kasi this tribe failed to advance. They failed to move forward. They failed to reach and grab that divine appointment, that divine destination, that territory. At tandaan natin, kapag binigyan ng Panginoon ng purpose, kapag binigyan kanya ng bagay na dapat gawin, huwag kang matakot because God will provide for you. When God gives you the place, okay? When God guides, He will provide. Tandaan po natin yan. Tingnan po natin, first thing, when you don't advance, you fail to possess what God has already given. We will fail to possess, binigay na sa iyo ng Panginoon, but because you're not doing you're doing nothing. You're not moving forward. Kagaya nitong si Dan. Ang problema nila, they were given that promise, they were given that inheritance. They saw the rest of the tribe thriving, nagtatagumpay, umaani ng maganda, pero sila nasaan sila? Squatter. Palipat-lipat para silang mga alam po ninyo, ang tawag doon sa mga walang bahay na nandyan lang sa mga, hindi homeless. Mga nomads. Mga nomadic tribe, ganun na nangyari po sa kanila. Imagine, God was the one who assigned them. Joshua prayed. He took that lottery, and Joshua called out the name of their tribes, or the tribe, and then they did nothing. Anong makikita natin dito? Tingnan natin mga sarili. Ulitin ko nga po sa inyo, God has already given you a special anointing that nothing, okay, that is specially for you. Hindi kagaya ng nasa katabi mo. Okay? Meron kang special anointing na hindi kagaya ng sa akin. Sapagkat lahat tayo ay may kanya-kanyang design. Kagaya ng mga tribe, mga kapatid ko, iba-iba ang lugar na pinagbigay ng Panginoon sa kanila. Iba-iba rin ang pagkakadisenyo ng Panginoon sa lugar na inilagay sa kanila. Iba yung kay Judah, iba yung kay Reuben, iba yung kay Gad, at iba rin yung kay Dan. Iba-iba.
Kaya wag tayong maiinggit kung nakikita mong mas maganda yata yung nasa katabi ko, mas maganda yata yung blessing niya. Hindi. Nagtra-thrive lang siya, okay, because he's doing something about it. He's moving forward. Pero kung ikaw may inggit ka lang na may inggit, okay, wala mangyayari sa'yo. Mayroon kang purpose mula sa Panginoon at yan ay unique kaysa sa katabi mo. Now, tingnan po natin, balikan natin itong grupo ni Dan, the tribe of Dan. Mayroon po banda ng pangalan dito ngayon? Baka naman, wala naman, Okay, wala na si Dan Cadorna, kaya okay na, save na tayo. Okay. I mean, these people were just happy to receive a calling from God. And listen, receiving a calling and walking and conquering is different thing. They were, they have everything at their disposal. Kaya nilang gawin at kaya nilang kunin yon dahil ang Panginoon mismo ang nagbigay sa kanila. I remember when Caleb, actually kasama nila rito si Caleb sa grupo, kaya lang ibang tribo si Caleb. Alam po niya at this point in time, nag-request nga doon sa book of Joshua. Nag-request actually si Caleb. Sabi niya ganun, ang gusto ko, Joshua, total, magkaibigan naman tayo. Dahil alam po ninyo si Joshua at si Caleb, among the 12 spies, silang dalawa lang ang kakaiba ang pananaw nung pinadala ni Moses sila. Dahil si Joshua at si Caleb, ang sabi nila, sabi nung 10 kasi, wag natin kunin yan kasi ang mga nakatira ron, puro higante. At alam nyo, kung pupunta tayo, para tayong mga tipaklong lang. Sa sobrang lalaki nila. Talo tayo kagad. Sa height pa lang, may height disadvantage na tayo. Sa lakas nila, disadvantage tayo. Sa kanilang armory, disadvantage tayo. So nakita nila yung disadvantages nila, nakita nila yung kanilang kahinaan, pero yung dalawa, si Joshua at si Caleb, iba yung kanilang report. Ang nakita nila yung kahinaan ng kalaban. Wala sa kanila si Lord. Nasa atin yun. Ibinigay ng Lord sa atin yun. Puntahan na natin. Can you see that? Can you see that mentality? Magkaiba na mentalidad. And actually, true enough, sa pagkatao ni Caleb, when they conquered the promised land, it was Caleb himself who requested his friend Joshua, give me that place where giants are living. I want to live there. Sabi ni Joshua, tika mo na, may edad ka na. Actually, more or less, nasa 80 years old na si Caleb at that time. Dahil he was very young during that time na siya ay ginawang isa sa mga espiya ni Moses. But it took another 40 years, okay, it took them 40 years, another 20 years, para mamatay lahat yung mga kasama, okay, yung mga taong umayaw. Talagang nirefine uli ng Diyos yun. At ang natira na lang, obviously, Joshua and Caleb. At si Caleb po, hiningi po niya, at kinuha niya yon, mga kapatid ko. Hinanting niya lahat ng mga higante. It's another story. It's another great story. Pero gusto kong, another sermon. Pero gusto ko lang maintindihan natin dito, yung kamali ang ginawa ng tribo ni Dan. Okay? Imagine, nandoon sa kanila ang Panginoon and yet they were just here. Para silang alam po ni binigay sa kanila ng Lord sa lahat. Para silang isang tao na binigyan tayo ng maraming pera at inilagay sa bangko at sabi niya, sa iyo to, this money is at your disposal. Pagkakailangan mo dahil ikaw ay gagamitin ko, gamitin mo yung pera na yan, mag-withdraw ka. Pero alam po ninyo, that person decided to go broke, to live broke. Bakit? Ang dami niyang pera, pero hindi siya nagwi-withdraw. Bakit? He did nothing. He never moved forward. Maraming mga Kristiyanong ganyan. They'd rather live miserably. Okay? Samantalang, pwede namang ikaw ay managumpay. Pwedeng ikaw yung nagpe-pray, hindi yung ikaw yung parating pinagpe-pray. Hello? Marami mga Kristiyano yung ganun. Pagka may konting problema, hahanap na magpe-pray sa Kanya.
Samantalang, alam po ninyo, okay, huwag natin sabihin na, hindi, pastor, kasi naman, talaga naman parati ako may problema. Alam po ninyo, si Paul, matindi, hindi naubusan ng problema yung taong yon. And yet, ano sinasabi niya? I can do all things through Christ. Amen? Palakpakan po natin ating Diyos. Because these are the mentality of those people who are busy moving forward, advancing the kingdom of God. They understand na ang buhay maikli lang. They understand na hindi nila alam, maaaring ngayon malakas siya, bukas patay na siya. That's the reason why importante yung mentalidad natin should be like a mentality of those people who are part of God's kingdom. Kaya nga kingdom people is so important. Yan na dapat natin, because we are representing the kingdom of God here on earth. We are God's ambassadors. At ang isang ambassador, for your information, ay bisin tao yan. Hindi po yan nakaupo sa loob ng embassy lang. Totoo po yan. Alam po niya, actually, okay, may maganda siyang opisina sa loob ng embassy, pero magugulat ka, mas madalas yung mga assistant ambassador, yung mga labor attaché na nandoon sa embassy, ang ambassador wala. Kung mapapansin, sino yung nakapunta rito sa Philippine Embassy? Kailan nyo, madalas sa Philippine Embassy pero hindi nyo nakita nyo ambassador? Hindi, di ba? Ako, madalas ako sa Philippine Embassy. Bakit wala? Sasabihin natin, bakit absentee yata itong ano? Hindi. Because marami siyang mga pinupuntahan na iba't ibang mga gatherings, because that ambassador is trying to represent the Philippines. Binebenta niya ang Pilipinas para tayo ay magkaroon ng maraming investor at makilala ang ating bansa. Ganun ang trabaho ng mga ambassador. Pero paano nilang makikilala ang ating kingdom na nire-represent kung tayo ay nandito lang sa loob? We are confined. See? Now, tingnan po natin mga kapatid ko. There's a warning. Kapag ka ikaw ay hindi nag-move forward, ano mangyayari? Tingnan niyo tulong nangyari sa tribo ni Dan. Because they were doing nothing. They are not doing the things that God were expecting them to do. Ano nangyari? Alam po ninyo, lalo pa silang napasama. If you will not possess, the enemy will dominate you. Tingnan po nyo ang nangyari sa Judges chapter 1. Tingnan nyo Judges chapter 1 ito. Inumpisahan. Lahat nakuha na nila yung mga inheritance nila. But what happens to the Danites? The Amorites confined the Danites to the hill country. They surrounded the inheritance na binigay sa kanila ng Diyos, but they never really tried to conquer and fight. Nung nakita sila ng mga Amorites doon, alam mo ginawa ng mga Amorites sa kanila? Ito bang kukuha ng lugar natin? Okay? Alam po ninyo, instead na sila ang mag-possess ng land, they were driven away by the Amorites. So ano nangyari? Dahil wala naman sila talagang planong kumonquer, anong nangyari mga kapatid ko? They were driven uphill, dun sila sa mga bulubundukin. Yung lugar ng mga Amorites was a plain, fertile land. Yun yung plano ng Panginoon sa kanila, to live in fertility, to live in, a wonderful life. But because they were not doing anything, instead of conquering, they were driven out of the promises, of the promised land. They were pushed out. They were restricted. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo, you're just confined. Tingnan po ninyo yung ginamit dito, okay? Na mamaya, tawag dito dun sa Sambarito yan. Okay? Hindi yata na Judges chapter, hindi nakasulat. John, yun, tama. There's the word. The Amorites confined. Yan. There's the word. The Amorites confined them. Yan ang gagawin ng kaaway sa atin. Okay? Sapagkat inaalaw natin si Satanas at ang kanyang mga demonyitos,
Okay? Na maano tayo, maloko niya tayo. Okay? Inaalaw natin siya na tayo po ay paglaruan. Pagka masaya tayo, masaya tayo, parang we're feeling blessed. Yan, madalas nakikita. Feeling blessed. Tapos magugulat ka, maya-maya, okay, malungkot na uli. May problema, bagsak na naman. Okay? Yung mga feeling blessed na yan, mga ano lang yan, mga pakita lang yan. Okay? Sa totoo lang, mga kapatid ko. Etong nakita natin ngayon dito, because kung mananatili tayong confined ng kaaway, control tayo ng dyablo. Ibig sabihin yan, kontrolado ka, masaya ka ngayon, iiyak ka uli. Sasabihin ng dyablo, ganun, masaya ka, paiiyakin kita. Palulungkotin kita. Sino may control? Ikaw? Sarili mo? O si Satan? And yet, tingnan po natin, si Paul, when you talk about Paul, everything that you hear sa mga salita ni Paul, puro mga talagang uplifting. Actually, mga kapatid ko, pag binasa nyo yung, sabi niya gano'n, I can do all things through Christ. Imagine that. I am more than conqueror in Christ Jesus. And yet, nung sinasabi niya yun, nasaan siya? Nasa kulungan. Anong kinakain niya? Mga pagpag. I mean, mabuti pa, masarap pa yung pagpag. Okay? Parati siyang nandoon sa loob ng kulungan. Hindi maganda ang kanyang kalagayan, pero pagka narinig mo siya, iba ang maririnig mo sa kanya. Why? Because they can conquer the body of Paul, but not his spirit. Ang maraming problema ng maraming mga Kristiyano ngayon, kontrolado tayo, we are confined by Satan. We are controlled by Satan. We are bound in bondage by Satan. Kaya pagka hinata ka niya, ang akala mo, you're making a progress, pagka hinata ka niya, sama ka agad. Balik ka uli sa step 1. Mga anak ng Diyos, importante yung maunawaan natin, are we bound by the enemy? Are we confined? Kulong ba tayo? Nababartuli na ba tayo ng kaaway? Meron ba siyang say sa buhay mo? Look at these Danites, the tribe of Dan. For 40 years, they were just confined by the Amorites. It is the Amorites who controls them. Pero sino at na kanino ang presensya ng Diyos? Sino ang binigyan ng karapatan sa lugar na yon? Bakit hinahayaan nilang sila ay makontrol? John 10:10 says, the enemy comes to kill, to steal, and to destroy. Hindi nila alam na pinagnanakawan sila ng karapatan. Hindi nila alam na winawasak ng dyablo ang magandang plano ng Panginoon sa kanila. At maraming mga Kristiyano nakakalungkot isipin na despite of the fact na meron tayong kalayaan dito sa Japan, meron tayong kakayanan, meron tayong pera, meron tayong lahat ng bagay na bagay na meron na magagamit natin for the glory of God. We're not using it for His glory. We are called, but we are not conquering. It's time for you to step up. Ulitin ko po, step up, kinakailangan umpisa kang magkaroon ka ng consistent prayer life, magkaroon ka ng consistent Bible reading, mag-umpisa kang talagang umaksyon na magpagamit sa Panginoon. Hanapin mo yung gawain niya, huwag kang maghintay sa gawain. Hindi ka lalapitan ng gawain. Ikaw ang maghahanap sa gawain. Mag-umpisa kang ibahagi mo yung pananampalatayang mayroon ka sa iba. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Ito ang naging problema ng tribo ni Dan. Takot sila. They were confined. They were pushed upward into the hill. Instead of driving out the enemy, they were driven out. God called them to rule. God called them to conquer. But they settled for a survival mode. Imagine that. How many of you are in a survival mode? How many of us?
Na kumbaga, okay na to. Kahit na simple lang ang buhay, tama na. Ulitin ko, if you will not advance, the enemy will be the one to conquer you. The enemy will dominate you. That's the biggest problem. Hindi ka inilagay ng Panginoon para mamuhay dyan sa hill country. Kita nyo saan sila nandoon? They will driven out to hill country. Mabundok, mabato. Hindi pantayan nilalakaran. Ang hirap yata nun araw-araw. Okay? Para bumaba ka, pumanat ka. Imagine that? But they settled for that. They settled for less. God was trying to give them the best. But they are living for less. Ayokong makita mga taga-Lot GM na nabubuhay sa kalungkutan. Dapat tayo nabubuhay sa katagumpayan. Amen? You are destined to be one. Kahit may mga problema ka, pwede ka pa rin magpagamit sa Panginoon. Kahit umiiyak ka, nagdurusa ka, magpagamit ka sa Panginoon. Do not be swayed away by those attacks of the enemy. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, seek ye first the kingdom. If you do and seek the kingdom, ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Biblia? All these things that is happening to you. The problem that you're experiencing in this life. All these things. Bakit? Ang ibig sabihin ng salita ng Diyos na yon, problema ko, sagot ko kayo sa mga problema na yan. But seek first the kingdom. See? God is expecting something from you. You need to advance the kingdom. Ulitin ko, mga kapatid ko, madalas nakikita natin sa mga ngayon, parating rapture, tinatakot na naman tayo. Samantalang nagkaroon ng COVID, tinatakot tayo, darating na naman daw si Lord. Kapag may mga nangyayaring ganyan, may labanan, ayan na. Huwag kayong matakot doon. Matakot kayo kung haharap tayo kay Lord, wala tayong nagawa. Doon kayo matakot. Yun na siguro ang pinaka-ultimate na kahihiyan na makikita natin. Hindi tayo makakatingin ng mata sa mata sa ating hari. Why? Sabi niya ganun. You're my kingdom people, pero ano ginawa mo sa lupa? Kaya wag tayo masyado maging preoccupied ng kanyang pagdating. Si Lord, sinicure ng Panginoon. Ang iyong kaligtasan, secure hanggat ikaw ay kumikilos sa kanyang gawain. All things shall be added unto you. Okay? Hindi ka dapat matakot sa mga nangyayari, sa mga problema. Sagot ka ng Panginoon. Pero ang problema, baligtad. We care about these things more than moving forward. More than doing the divine purpose of God in your life. We care. Kumbaga, we are allowing these cares, worldly cares, to stop us from moving forward. Ito ang problema ng tribo ni Dan. They care much more about in this life than tumalima doon sa panawagan ng Panginoon sa kanila. What about us? Natanong ba natin ang ating sarili? Binibigyan ba natin ng pagpapahalaga yung panawagan ng Panginoon sa iyo? Yung iyong pagiging anak ng Diyos. Yung pagiging born-again believer mo. Binibigyan mo po ito ng pagpapahalaga? Kung sasabihin mo, binibigyan ko ng pagpapahalaga, paano? Sapagkat ang tao, ang mananampalataya nagbibigay ng pagpapahalaga ay siguradong babasahin ang salita niya. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Magpapagamit sa Panginoon. Hindi mahihiya, kikilos at kikilos para sa kapurihan ng Diyos. Ang wala siyang iniisip kung di i-please ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen? God doesn't design you to live in a spiritual hill country. Ayaw ng Panginoon yan. Because God has given you freedom, God has given you authority, He has given you territory, and He has given you purpose. Palakpakan po natin si Lord dyan.
Ano po ang nangyari? Instead, di ba, nakita nyo, they didn't possess. Ang nangyari, they were dominated pa. So, anong nangyari ngayon? Para habang panahon, tagal-tagal na, 40 years na, ang ginawa nila, eto, instead of going back to that inheritance na binigay sa kanilang Panginoon, they look for something easier. They look for a place that is something easier. Hindi yung kalooban ng Panginoon, they sought for another place. Yan ang masakit. So when you don't advance, alam mo ang mangyayari sa karakter mo, you will just settle for a substitute. You will just happy for the lesser things in life. Minsan nakakala natin yung lesser things in life, yun ang maganda. Okay? So ano nangyari sa kanila? Okay? Binigay sa kanila yung lugar na yon, pero sila po ay, they look for something. Tingnan po natin, balikan natin yung binasa natin sa verse 1, John chapter 18. In those days, Israel had no king. Alam natin yan. Ulitin ko, itong word na ito were 4 times na binanggit sa book of Judges. Ano pa nangyari? The tribe of Danites was seeking a place of their own where they might settle. Kita nyo? Ang tagal-tagal nito. Book of Judges chapter 18 na. Wala pa rin sila hanggang ngayon. So ano nangyari habang naghahanap sila? May nakita sila ngayon. Yan. May nakita sila. Ito na. Pero kung tatanungin nyo, ito ba yung binigay sa kanila? Hindi. Ito yung nakita nilang parang appropriate para sa kanila. Hindi yung gusto ni Lord. Ang nangyari ngayon, ang hinanap nila yung gusto nila. Bakit nila nagustuhan to? Tingnan po natin sa verse, fast forward na tayo. Binasa natin verse 1, tuloy na tayo sa 27 and 29 kasi mahaba istorya. Tingnan po natin. Then they took what Micah had made and his priest. Si Micah, hindi po ito yung asawa ni David, hindi po yun. Sikat po yung pangalan sa Old Testament na Micah. Okay, ito po ay yung gumagawa ng mga ng ano sa kanila, no, ng parang worship service sa kanila. And his priest, nakita nyo, siya yung may mga priest din sila diyan. And went on to Laish. So pumunta sila, naganap sila ng lugar, nakita nila itong lugar called Laish. Okay? And then, tingnan po natin, they attacked them with the sword and burned down the city. The Danites rebuilt the city and settled there. O ba, makita natin, umatake ah. Umatake din pala. Okay? Pero tingnan natin istorya muna. Baka isipin natin, tumapang sila. They attacked with sword, they burned the place. Wow, galing ha? Kahanga-hanga. Then, sabi rin sa verse 28, the Danites rebuilt the city and settled there. Yan. And they name it Dan after their ancestor Dan, though the city used to be called Laish. So pinalitan nila pati yung lugar. Okay, ginawa nilang Dan. This is that place called Dan because this is the tribe of Dan. Ginawa nila, pinalitan niya lahat. Pero ano po ba yung Laish? Una, sabi ko nga kanina, this place was not the original inheritance that God gave them. Pero ano ba yung Laish? Yung Laish po, mga kapatid ko, is a place, kung babasahin niyo yung buong context niyan, it's a little known place, unprotected, wala pong mga army, wala silang kasundaluhan, and the place were quite quiet and peaceful, pero yun na lang yun. Kaya nila nilusob at kung babasahin natin, parang ang tatapang nila, nakita niyo, they attack them with sword and burn down their city. Parang akala nyo talaga nakipaglaban. Pero sa totoo lang po, hindi nakalaban yung mga taga-Laish dahil wala naman silang army. They were living in a quiet, peaceful life dahil alam nila yung lugar na yon hindi naman talaga atakihin. Hindi naman ganun ka-attractive yung lugar. Pero dahil itong tribo ni Dan, masyado ng naghahanap na talaga ng lugar, for the longest time, sila po ay parang mga nomads. Sabi ni siguro, pagtsagaan na natin to, kayang-kaya natin to.
Sisiw sa atin to. Automatic 100% makukuha natin to. Ganun nga ang nangyari. Nakuha nga nila ng walang kalaban-laban. No resistance, no challenge, and no talagang warfare. Walang labanan. Talaga nangyari. Walang battle. Alam po ninyo, sabihin ko po sa inyo, pinili nila yon kasi yun ang easy. Yun ang mas madali. Kasi yung gusto ni Lord sa kanila, mahirap. Now, let me remind everybody, be careful in your life where there is no resistance. Be careful sapagkat minsan ang gusto natin maganda lang, maayos yung easy life. When there is no stretching of faith, when there is no testing of faith, huwag niyong isipin that is always the will of God. Don't think na kapag ka ang buhay mo ay maayos, ang nangyayari sa iyo ay maganda, kalooban na ni Lord John. Okay? Mag-ingat po tayo. Partikular, kung itong bagay na ito ay hindi naman pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Like the tribe of Dan. Ang sabi ni Lord, ito. Pero ang sabi ni tribe of Dan, Lord, mahirap yan. Ito ang gusto namin. Ito ang kukunin namin. Sino ang nasunod? Maraming mga Kristiyano ang ganon. Okay? Maraming mga Kristiyano ang mas pinipili natin yung easy life. Kaya ayaw nating magpagamit sa Panginoon. Kaya ayaw nating mag-commit sa gagawain. Ayaw nating kumbaga mag-take ng responsibility sa gawain ng Panginoon. Minsan nagtatago tayo sa tinatawag na false humility. Hindi naman po ako pwede. Siya na lang po. Ako po, tagasunod lamang po ako. Pero sa totoo lang, ayaw mo lang talaga. Okay? Because that's the easy life. That's the easy life. Hello? You are called by God to ministry, but you choose to be comfortable instead. You are called to disciple, to reach out for the lost soul, but you choose to be an ordinary attender. Ang sabi ng Panginoon kay Isaiah, sino ang aking ipapadala? And that is the same question. Okay? Na minsan naririnig natin, sino ang aking gagamitin? Sana maging kagaya tayo ni Isaiah. Lord, here I am, use me. We have to be available. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, here I am, but I am busy. Naalala niyo yung mga gustong sumunod kay Jesus? Lord, susunod ako. Pero, yan, bukas na lang, saka na lang. Imagine that. Before you knew it, ang tagal na hindi ka na nagpapagamit kay Lord. Ganito yung nangyari kay Dan eh. Ganito nangyari sa tribo nila. Pinagpabukas hanggang sa nawala na ng gana ang mga tao. They just settled. They were just happy being confined by the enemy. Imagine that. Alam po ninyo, ulitin ko, not everything that is easy is God's will. Minsan talagang sasadyain ng Lord, idadaan ka sa shadow of the valley of death. Okay? Talagang iyan ay intensyon ng Diyos na idaan tayo dyan. Because dyan sa shadow of the valley of death, mga kapatid ko, dito tayo tuturuan ng Diyos na tumingin sa Kanya. Matututo tayong kumapit sa Kanya. Matututo tayong kahit natatakot tayo sa mga nangyayari, kahit may mga agam-agam ka. Okay? Nagpapatuloy ka rin sumusunod pa rin sa Kanya. Dito na-stretch ang pananampalataya mo. Dito ka tumitibay. Dito lalaki lalo ang pananampalataya at pagtitiwala mo sa Kanya. That's the reason why wag tayong maging masaya sa easy life. Satan is promising you an easy life.
Because nothing can happen to you if you live in an easy life. Gusto ko maunawaan po natin, yes, hindi naman kumukontra to sa sinabi ng Lord na, I came that you might have life and life abundantly. Mas masarap yung nabubuhay ka ng nahihirapan ka pero merong kang tagumpay. Hindi mo pwedeng sabihin nagtatagumpay ka kung wala kang kalaban. Kung wala ka sa labanan. Hindi mo pwedeng sabihin yon. Nasasabi mo lang na nagtatagumpay ka kasi may tinatalo kang kalaban. At tandaan natin, doon natin magagamit ngayon yung provision ng Diyos. His anointing, the wisdom, the strength, and the power. Doon mo ngayon magagamit yan. Kasi doon mo kailangan yon. Pero kung ikaw ay walang ginagawa and you're not moving forward, I'm telling you, sinasayang mo lang ang lahat na binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Remember, you have a divine destination from God. Ito yung problema. Okay? So, ang nangyari ngayon, dahil sa mga bagay na ito, they keep on doing nothing, at tapos they choose an easier life than to search for the will of God. So nawala ngayon sila. Kahit sila ay nagpupuri sa Panginoon, ito na yon. Kahit sila ay nagpupuri sa Diyos, hindi naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi wala sila doon sa perfect will ni Lord. Ang perfect will ni Lord ay i-conquer mo yung bagay na ibinibigay ko sa'yo. Yun ang perfect will. Pero anong ginawa nila? They settled for this place. Where life is easy. Where there is no responsibility in doing the will of God. Sumatotal, wala sila sa kalooban ng Panginoon. But you know, as a tribe of Israel, they will not shy away from worshiping God. Dahil tandaan ninyo, that's what define Israelites, is their worship to Yahweh. Pero dito, tandaan natin, kapag nanatili tayo doon sa malayo tayo sa talagang perfect will ng Panginoon, maapektuhan nito ang relasyon natin kay Lord. Maapektuhan nito ang relasyon mo sa Kanya at maapektuhan din ang paglilingkod mo sa Kanya. Ito nangyari sa kanila. And this is the most, masasabi kong, the most serious danger na pinuntahan ng mga narating nitong tribo ni Dan. Okay? Number 3, when you settle for the substitute, when you settle for easier things in life and not the perfect will of God, you will eventually corrupt your worship. Meaning, your relationship with the Lord will begin to be deteriorating. Unti-unting manghihina at maapektuhan ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Yan po ang katotohanan niyan. Because when you begin to step out of God's will, hindi mo pwedeng sabihin nandoon ka sa spiritual neutrality. Wala ka sa neutral. Mas madali kang mahatak ng kaaway. Okay? Tingnan po natin sa verse 30 and 31. Dahil sa ginawa nila, okay? They settled for an easier place, not the place that God gave them. There, the Danites set up themselves the idol. And Jonathan, son of Gershom, and his son were priests for the tribe of Dan. They continued to use the idol, my God. Nakita niyo? Pati yung kanilang pag-uri ng pagsamba, they were using idols. And mind you, si Jonathan na ito po ay apo ni Moses. He too was a priest. But he was priest in compromise. Can you see? Pabagsak. Tandaan natin, we can never ever stay doon sa lugar wherein our lives is not in the perfect will of God. Because eventually, whether you like it or not, it will affect your relationship and your worship to the Lord.
That's the reason why, iba sa atin dito, di ba? Hindi nyo na-feel na kapag tayo ay nasa gumagawa ng kasalanan, yung pati pag-awit natin at papuri, alam natin na parang we're just singing. Hindi natin nararamdaman hindi natin feel yung papuri. Hindi talaga natin na ibibigay yung talagang totoo because we feel unworthy. Alam natin na hindi natin pwedeng dayain si Lord. Tama po ba? And this happens. Despite of the fact na talagang gumagawa din sila ng pagsunod, ng pagsamba. It looks spiritual, but it was totally man-made. Hindi tinatanggap ni Lord yung worship nila. Because for God, it is important for you to align your life according to His will. Dahil alam nila yon, they created their own style of worship. The people think it's spiritual. But the Lord has rejected them. Mga kapatid ko, ito yung problema, okay, ng kapag gumagawa tayo naglilingkod tayo out of gusto natin, sarili natin desire, sarili nating ambisyon. Okay? Tandaan natin, itong mga tribu ni Dan, nandyan na sila sa Laish. Kahit ipinangalan pa nila itong pangalan na Dan o tribu ni Dan. Okay? Kahit pa, hindi yun ang talagang gusto ni Lord na lugar para sa kanila. Kahit tawagin pa nilang Dan yung lugar na yon. They were not in the perfect will of God. So never, ever try to serve God the way God wants you to serve God. Okay? Allow yourself to be shaped by God. It is not you who will shape your God according to your desire. Marami sa atin ganon. Okay? Hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon sa inyo, pero gusto yun ang gusto mo. Ipipilit mo yung sarili mo ron. Hindi ka magtatagumpay kahit na anong gawin mo. Okay? I mean, iba sa atin, nakita natin, marami dito ang umalis dahil gusto nilang ipilit yung gusto nila. Amen? I mean, marami sa kanila naging pastor. Pero, are they thriving? Are they thriving? Okay? Kasi mga kapatid ko, we are not really serving the will of God. We're serving our own desires. Itong tribu ni Dan, they were not actually serving God. The reason why nandun sila sa Laish at pinangalan nilang Dan yun, that's the perfect, kumbaga, example na ang ipinilit nila yung gusto nila. Kaya they created their own worship. They created their own, kumbaga, priests, which is not really the will of God. Imagine that. Nakakalungkot po, mga kapatid. There were no total surrender. Ang talagang kapag ikaw ay talagang nasa kalooban ng Panginoon, when you worship God, when you serve the Lord, there are total surrender, there are transformation, and there are true obedience. Ginagawa natin ito. Kaya mga kapatid, very tragic ang nangyari dito sa tribe of Dan. And I don't want the people of the Lord of the Harvest in particular na tinawag ka ng Panginoon, pinangakuan ka ng Panginoon, iniligtas ka niya, you have been chosen, elected, and positioned by God to be victorious, and yet we are not conquering. Let's do our best for His glory. Gawin na natin, mga kapatid ko, tanungin natin na ating mga sarili, let's try to ask ourselves, what has been confining me? Ano ba yung tumatali sa akin? Ano ba yung pumipigil sa akin para hindi ako magamit ng Panginoon? Para hindi ako makapag-advance? Ano-ano yung mga bagay na yan? Para hindi ako magamit ng Panginoon? What have I tolerated in this life? Or ano ba ang dapat kong gawin ngayon, Panginoon? Let us all stand up.
You see, this day is the day that we need to remind ourselves and kumbaga pakinggan natin ang tinig ng Panginoon sa ating buhay. Kagaya nga po na sabi ko kanina sa introduction ko, the most tragic things that can happen to a Christian, to a born-again believer, is God has chosen you, God has saved you, He has elected you, He promised you anointing, He promised you blessing, He promised you authority and power, and yet you are doing nothing. Wow. It's about time, my friend. Ano yung pumipigil sa'yo? May mga problema, karamdaman? Ano ang pumipigil sa'yo? Gagamitin ka na pa, sasabihin mo, hindi ako marunong, hindi naman ako magaling, pastor, hindi ako mahusay, wala akong nakikitang kakayanan ko. You can just say anything, degrading yourself. Pero nakalimutan mo sinabi ng salita ng Diyos, gagamitin ko ang mga mangmang upang hiyain ang mga matatalino. Hindi yan sinasabi dito matatalino. Yung mga tao nagtatali-talinuhan at yung mga matatalinong ginagamit yun para magkaroon sila ng pride. Ang sabi ng Panginoon, gagamitin ka niya. Regardless of what you are and who you are. Ang importante lang is to make yourself available. Ang importante lang is for you to have that desire to move forward. Huwag nating gayahin yung tribo ni Dan. Kung mananatili sila Dan, sa tribo ni Dan noon, wala talaga sila mga imagine. Lumampas na ang isang henerasyon, nandun pa rin sila. Lagalag pa rin yung kanilang tribo. Imagine that. Wala silang maipamana sa kanilang mga anak. Pero wag, binigyan tayo ngayon ng pagkakataon, narinig natin ang mensaheng ito. We heard about this message. Kaya ibinigay sa atin ng Panginoon yung mensaheng ito because God wants you to conquer. God wants you to accomplish something in this life. Hindi ka nabuhay dito sa mundo dahil aksidenteng lumabas ka dito sa mundo. No. Walang aksidente. Kahit na yung pagtanggap mo kay Jesucristo, hindi aksidente yan. Lahat siya ay plano ng Diyos sa buhay mo. But it doesn't stop there. Humihinga ka pa. Move. Search your purpose. Sought that divine destination. Pisahan mo sa maliliit na step. Speak to the Lord right now. Mahal ka ng Panginoon. Imagine, yung tribo ni Dan, isang henerasyon na hindi pa rin nagbabago si Lord sa kanila. Nandun pa rin, naka-offer pa rin yung lugar na yon para sa kanila. Sila lang ang naglalayo. Sila lang ang umiiwas. Sila lang ang natatakot. Pero yung plano ng Diyos sa kanila, nandun pa rin. Oh yes, thank you Lord, because your plan and your calling is irrevocable. Salamat Panginoon. Nagbabago ang tao pero ikaw hindi magbabago magpakailan pa man. Hanggat humihinga tayo, hanggat may chance tayo, narinig mo ang mensaheng as everybody is bowing down their heads. Ang sabi ng Panginoon, I want you to return to the place of your inheritance. I want you to take out that fear. If you are confined by fear, napipigilan ka ng takot, napipigilan ka ng worries, napipigilan ka ng mga problema dito sa ibabaw ng mundong ito. Ano ang pumipigil sa'yo? I want you to understand it's about time for you to lift that up to the Lord. You are bound to live victoriously. God wants you to experience a victorious life. Kahit, alam po ninyo, kahit duguan tayo, kahit bugbog sarado tayo, kagaya ni Pablo, pero ang importante at the end of the day, tayo pa rin ang magtatagumpay.
Itataas mo yung kamay na yan kahit duguan at bugbog ang katawan mo. Dahil ikaw ang nagwagi. Tinalo mo ang gawa ni Satanas sa buhay mo. That is the most important thing. As we are all closing our eyes, if you think that God has spoken to you in this message, I want you to lift that hands. Hallelujah. Iba-iba ang panawagan ng Panginoon sa atin. Iba-iba yung sitwasyon natin. Iba-iba yung nagtumatali sa atin. But this time around, you're just saying, God, it's now time. I understand. I have a place. I have a purpose. You have given me a territory to occupy. Yes, salamat sa mga kamay na yan. Now, as you're lifting that hands, I want you to speak to the Lord. Ulitin ko, iba-iba yung ano natin dito sa Panginoon. And God is addressing that very thing that stops you. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Habang nakataas ang aming mga kamay, Panginoon, yung mga kapatid kong nandito ngayon, Lord, I know that you are addressing, oh God, the desires of their hearts. And I rebuke, and I'm driving out, I'm breaking the yoke of Satan upon their lives in the name of Jesus. We're taking over. We're taking authority. Lord, mula sa oras na ito, we will no longer waste your precious anointing. We will no longer waste the precious time that you're giving. Panginoon, sa buhay na ito, niling ko, O Diyos, patuloy po kayong kumilos sa mga kapatid ko nakatasang kamay na ito, O Diyos. Hayaan po ninyong maramdaman nila, hindi lamang ang iyong yakap, kung hindi, Panginoon, ang guidance mo sa buhay nila ngayon. Lord, speak clearly to their hearts. Hallelujah. And whenever, Lord, you will use them, let them hear you clearly, my God. Hindi na sila magkakaroon ng rason. Sila ay gagamitin mo. Gagamitin mo ang kanilang mga labi upang makapagbahagi din ng mabuting balita sa kanilang mga kakilala, sa kanilang mga kaibigan. Lord, I ask for boldness in the name of Jesus. As we, Lord God, destroy the spirit of, Lord God, shyness, indifference, we rebuke all of these things in Jesus' name. The spirit of apathy in the name of Jesus. Panginoon, we pray that whatever will come out from our lips, Father God, will speak of power, hallelujah, and freedom to those who will hear it, O God. Patuloy, Panginoon, ang kalakasan mo ay ibuhos mo sa mga taong nakataas ang kamay na ito. From now on, O God, we are called and we will conquer. We pray all of this in the name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.